ating Bible mula sa Lucas chapter 1, verse 47. Yan. Basahin po natin. At ang aking espiritu nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas. Okay, so aware naman tayo lahat na tayo binubuo yung pagkatao natin na espiritu, kaluluwa, at ng ating flesh, ng ating laman. Yung physical na nakikita mo. Okay, so aware ka na meron kang physical body at meron ka din spiritual body. Tama ba? Okay, so sabi sa verse na to, ang aking espiritu nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas. Okay, so pinapakita dito na ang espiritu nagbibigay kagalakan sa Diyos or nagagalak sa Diyos dahil sa kaligtasan ang binigay nito sa buhay natin. Okay, aside from the Holy Spirit, lahat tayo may Spirit. Naunawaan mo ba natin? At in our spirit, yun po yung nagagalak dahil sa ginawa ng Diyos na pagliligtas sa buhay natin. So it means, syempre as a Christians, na ikaw mismo, in your own will, in your own mind, diba? Naunawaan mo naman kung ano tama sa mali, mabuti sa masama. Tama po ba? Nakapag-decide ka. Tama po ba? So, ikaw po, as your will, ang mag-i-decide kung ano yung susundin mo. Yung spirito mo o yung sinasabi ng naman mo. Kaya napakahalaga na kapag pumasok tayo sa panambahan ng Diyos, ang handa hindi lang ang physical mo. Hindi lang ang inaayos mo, papunta ng church, ay yung physical mo, yung appearance mo, kundi dapat yung spirito mo. Kailangan handa ka na magbigay ng papuri at pagsamba sa Diyos. Kasi hindi na mo natin praise and worship. Yan po ay spiritual na gawain sa harapan ng Diyos. Diba? So kaya, sabi dito ni Maria, ang aking espiritu ay nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas. Tanda po natin ang kagalakan ay nagmumula sa espiritu. Kaya minsan, kahit hindi okay ang laman, hindi okay ang physical, pero dahil may nagalakan deep within in your spirit, nagagawa mo pa rin purihin at sambahin ng Diyos. Nagagawa mo pa rin magpadaloy sa Panginoon. Nagagawa mo pa rin magpagamit sa Diyos. Tama ba? Kasi hindi ka na namumuhay sa emosyon mo o sa sarili mo. Hindi ka nakadepende sa physical o panlabas. Hindi nakadepende ka sa spirito na nagagalak sa ginawa ng Diyos sa buhay mo. Kaya nga nandoon na kahit hindi man able ang ating physical body, yung spiritual mo natin is willing. Diba? The spirit is willing. Willing yan sumamba, willing yan pumuri, willing yan na manalangin, willing po ang spirit natin gawin yung mga bagay spiritual. Tanging laman or yung flesh mo lang, yung mahadlang. Diba? Hindi na ayaw magpagamit, pero yung spirit mo gustong-gusto. Diba? Kasi yung spirit pa natin, alam niya. Yes, in our spirit, diba? Diyan nagsisimula din yung kaligtasan. Diba? Alam natin, in the spirit that we are saved. Hindi lang sa panlabas, hindi sa panloob natin. Kaya yan. Tandaan natin, ang sinabi ni Maria na ito, na ang aking espiritu nagagalak sa Diyos na kitang pagligtas, hindi dahil madali yung kalagayan niya. Hindi naging madali yung kalagayan niya. Diba? Pero makikita natin na sinabi niya, pinuri na ang Diyos na sa verse na to, sinasabi, ang spirito ko ay nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas kahit hindi madali ang sitwasyon na kinakaharap. Kaya na din sa buhay natin, kahit hindi okay yung sitwasyon natin kinakaharap, dapat nandoon na yung kagalakan natin hindi nagmumula sa panlabas, kundi dahil sa ginawa ng Diyos sa panloob ng buhay na meron ka. Diba? Yung nananasan ng Panginoon sa buhay mo, hindi yun sa panlabas lang, kundi nagsimula yun sa loob. Nagsimula yun, yung may ginawa ang Diyos sa puso mo, sa spirito mo. Diba? Yung pagbabago na naranasan natin, hindi yan sa panlabas lang, kundi sa panloob po ng pagkatao natin. Yun ang binago ng Panginoon. Kasi pag sa labas lang yung nagbago, pero sa panloob wala, eh di ang kakalabasan nun para tayo nagpapanggap. Pero kapag deep within, nagbago talaga yung buhay natin, magre-reflect yun sa panlabas natin. Hindi mo kailangan bayaran yung sarili mo. Hindi mo kailangan magpanggap. Kasi naturally, mag-flow yun kasi deep within, may nangyari pagbabago. Tama ba? Kaya, ganoon din po, kaya sinabi ni Maria, na ang spirito may nagagalak sa Diyos na kitapagligtas. Okay? Ang tunay na kagalakan ay nagmumula sa pagkilala mo kung sino ang Diyos na sinasamba mo. Hindi na magsisimula eh. Tanda natin yung kagalakan na ito, di ba?
Ito po ay nagmumula sa Diyos. Okay? Dahil kilala mo ang Diyos, dahil nakilala mo ang Panginoon, doon nagsimula magkaroon ng kagalakan sa buhay natin. Na kahit hindi okay ang sitwasyon, nararanasan mo yung kagalakan kasi ang sitwasyon nagbabago. Pero ang Diyos ang nagbabago-bago. Ang Diyos na pinagmula ng kagalakan at lahat ng ginawa ng Diyos sa buhay natin, hindi nagbabago. Siya pa rin ang Diyos na mabuti. Siya pa rin ang Diyos na mapagpatawad. Siya pa rin ang Diyos na patuloy tayong tinatanggap. Hindi tayo pinagtatabuhin. Hindi nagbabago ang ginawa ng Diyos sa buhay mo. Kaya yung kagalakan mo, dapat hindi rin nagbabago. Kasi hindi na ito nakadepende sa outward, kundi ito ay dahil may pinatunayan ang ginawa ng Diyos sa buhay natin. Yun yung source ng ating kagalakan. Okay? Kaya talagang natin ang Diyos, hindi lang Panginoon, siya po ay nakapagligtas. At nagagalak tayo dahil binigyan niyo po tayo ng kaligtasan. Yung maraming pinatunayan ng Diyos sa atin na yun yung nagdudulot sa atin ng kagalakan. Di ba kaya nga, grabe yung joy kapag nare-realize mo yung kabutihan ng Diyos sa buhay mo. The grace of God, the goodness of God. Pag nandun ka sa point na realization na, Lord, grabe mo katapat, grabe yung pag-ibig mo, yung makikita mo, ma-appreciate mo talaga yung ginawa ng Diyos sa buhay mo. Di ba doon nag-flow yung joy? Kaya kailangan matutunan mo na i-appreciate ang Lord sa buhay mo araw-araw. Kaya nga, sabi ako, hindi maganda ang sitwasyon mo. Tumingin ka na lang sa mabuting ginagawa ng Panginoon. Tingnan mo na lang na mas malala ka dati kaysa ngayon. Di ba? Tingnan mo na lang kapag hindi ka okay, sumuko agad. Kasi imagine mo, sabihin mo na lang, Lord, hindi maganda yung sitwasyon ko, pero mas malala yung sitwasyon ko noon kaysa ngayon. Kaya patuloy pa rin ako magpapagamit, pupulit sa sangbasoy. Yun yun eh, always look on the bright side. Hindi sa darkest moment ng buhay mo bilang isang Kristyano. Hindi sa nakikita mo sa paligid mo na ganito sila sa'yo. Kundi tingnan mo yung mabuting ginagawa ng Diyos sa sitwasyon mo na hindi mabuti. Okay? Kasi doon nag-start yung kagalakan na kahit hindi okay yung sitwasyon, hindi mabuti ang sitwasyon, may kagalakan ka, may peace ka. Diba? May joy. Okay? Yan. So kapag ang Diyos ang naging sentro, ang galak ay umapaw. Praise the Lord. Totoo po yan. Kapag ang Diyos ang ginawa natin ang sentro ng buhay natin, pag si Lord yung naging sentro ng atensyon mo, si Lord yung nangibabaw sa buhay mo, nangibabaw din ang kagalakan mo. Kaya lang naman minsan parang unti-unti nawawala yung galak mo sa harapan ng Diyos. Kasi hinahayaan mo ma-distract ka. Matangay ka ng mga bagay na nangyayari sa buhay mo. Pero if you, pag ginawa mo sentro ang Panginoon sa buhay mo, doon mo makikita na yung parang global yung vision mo, nagiging visionary ka ulit, nagiging happy ka ulit, nagiging joyful ka ulit sa paglilingkod mo, nandito rin yung pag-ignite ng fire mo, yung desire mo. And then, yun yung full package ng kagalakan. Yun yung dulot ng kagalakan ng spirito natin sa buhay natin. Diba? Napapa-on fire ka, napapalapit ka, napapagamit ka lalo, nagkakaroon ka ng mga desire, ng mga visions. Okay? Yan. Hindi kayamanan o tagumpay ang pinagagalingan ng tunay na kagalakan. Okay? Tandaan ko natin, kapag ginawa ko natin sentro ang Diyos sa ating mga buhay, doon ko nagsisimulang magalakan ang ating spirito. Kaya kung gusto mo na magdulot sa iyo ng kagalakan ng spirito ko natin, kailangan gawin mo sentro ng buhay mo ang Diyos. Siya muna, unahin mo ang Panginoon. Dapat number 1 siya sa lahat. Dapat siya yung higit sa lahat ng titulo, status sa buhay mo. Dapat nandun talaga na, Lord, my life is for you. Dahil talaga, Lord, hindi ko na ang buhay, hindi ko na pagmamayari ko, pagmamayari ko. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na pagmamayari ka ng asawa mo, pagmamayari ka ng anak mo, pagmamayari ka ng kayamanan mo, business mo. Ano ang titulo mo? Sabi nga, always lay down sa harapan ng Diyos. Tingnan mo sa sarili mo na wala kang title sa harapan ng Lord, isa ka lang servant. Then pag pumasok tayo sa karya ng Diyos, hindi ka niya i-welcome na ito yung pinakamabuting tatay. Ito yung pinaka-the best na leader ko sa church. Ito yung pinaka-the best na anak. Diba? Hindi ko ganun. Kundi ang pag-welcome sa akin ng Lord, welcome my faithful servant. Diba? Hindi my faithful pastor, my faithful leader. Hindi servant. Okay? Kaya dapat, nandoon, na gawin natin sentro ang buhay natin, ay gawin natin sentro ang Diyos sa buhay natin. At doon magsisimula ang tunay na kagalakan na rin mula sa ating espiritu.
Kaya tandaan natin, kailangan mong ipa-position din yung heart mo sa Lord. Kasi dyan nag-flow lahat eh. Kapag tama yung puso mo, natutuwa ang spirito. Di ba? Kaya pag tama ang puso mo, nagdudulin nyo ng kadalakan sa spiritual yung buhay, at doon mo nakikita na flow yun in your outward life. Kaya napakahalaga, connect your heart to God. If you worship the Lord, if you praise the Lord, gawin mo yan na genuine. Okay? Gawin mo natin sa Panginoon ang the best, huwag ka mahihiya. Kaya mamaya sa pagpuyat at samba natin, talagang enjoy mo yung presence ng Lord. Diba? Enjoy mo. Okay? Inigaw mo sa Lord lahat ng bigat, lahat ng mga basahin mo. Lumapit ka sa Kanya, purihin mo siya, sambahin mo, pasalamatan mo ang Panginoon. Ituring mo ang sarili mo na hindi mo na pagmamayari. Kaya Lord, mula ulo hanggang talampakan, hanggat may lakas ako pupuri at sasambahan. Ganun po, okay? Hindi lang, Lord, binigyan mo ko ng kompletong kamay pero nangangalay ako, tamad ako. Hindi po ganun. Pasalamat tayo, meron tayo, kompleto, parte ng katawan. Yung iba nga, no, kulang-kulang, ang parte ng katawan, gustong pumurit sa mga tumalon. Ikaw ang kompleto ka, may dalawang paa. Meron kang kamay para itaas. Makakapagpalakpak ka kasi meron kang kamay. Yung iba, putol. Gusto nila pumalakpak, pero wala silang kamay. Kaya makita mo na be grateful. Dahil binigyan ka ng Diyos ng kompleto kapag gamitin mo yan sa kapurihan ng samba. Okay? Kaya, tandaan natin, bigyan ka ng energy. Ang tanong, saan mo pinapagamit ng energy mo? Para ba talaga sa Diyos o para sa mga bagay sa mundo ito? Di ba kaya dapat unahin mo na mabigyan kagalakan ng Diyos? Kasi once na nagala ang Diyos sa buhay natin, magkakaroon tayo ng panibagong kalakasan. Okay? Kaya sa umaga ito, narito ka upang purihin, pasalamatan at samahin ng Diyos. Kaya handa mo ba tayo lahat? Praise the Lord! Kaya walang matamlay na papuri at sasamba sa Panginoon. Maliwanag po, first timer naman, all timer naman, you are here to praise and worship the Lord with joy. Okay? Pakita natin sa mukha natin ang kagalakan. Dapat walang malungkot. Huwag mo i-apply yung verse dito na kahit malungkot ang mukha, masaya ang puso. Hindi ganun ha. Pag ano yung praise and worship, maya wala kang kitang malungkot ang mukha dyan. May tamang application ng verse. Hindi sa moment na to. Okay? Kaya dapat, kung masaya talaga ang puso mo, dapat masaya talaga yung mukha mo. Okay po ba? Praise the Lord. Hallelujah. Tumayo po tayo lahat. Natabi po natin ang ating mga buwan.
Receive every prayers, Lord. Ama namin banal, dakilang Diyos sa kataas-taasan sa lahat. We thank you so much, Lord, for your love and grace in our life. Salamat sa kagalangang nagmumula sa iyo. Nagdudulot mo sa aming spirito, dulot ng kaligtasan at kabutihan mo. Panginoon, naririto kami upang itaas ang Panginoon mo. Naririto kami upang pasalamatan ang ngalan mo. Higit ka sa lahat ng bagay. Higit ka maging sa aming mga buhay. You deserve it, oh Jesus. Ang aming pagsamba, ang aming pagpuri, masasalamat. Ang aming pagkamangha. Karapat-dapat ka, Panginoon. Kaya sa oras na ito'y handa mo ang aming mga puso. I-connect mo kami lahat sa iyo, Diyos. At hindi sa pamamagitan ng lakas ng tao o kailangan. Bagkos ay sa pangyarihan at sa pagkilos ng banal ng Espiritu. Sa oras na ito ay mararanasan namin ang banal mong presensya. Kaya anumang gawain ng kaaway, Panginoon, na hindi magtatagumpay in the name of Jesus Christ. I declare
Wala nang lalapit pa. Wala nang naiisip pa, kundi mawalagi sa piling mo, aking Ama. Wala nang
Come on everyone! Lahat tayo ay magpakumbabay taas ang ating mga kamay. Pasalamatan mo ako Sabi-sabi natin itaas ang ating mga kamay, everyone, for Jesus. Ama namin banal, dakilang Diyos ng taas-taas. We thank you, Lord, sa oras na to sapagkat tinanggap mo ang aming pasasalamat. Tinanggap mo at pinakinggan ang aming mga panalangin. At sa iyo, Diyos, may kasiguraduhan, may katugunan ang bawat paglalang namin. Sapagkat never mo kaming binigo, Panginoon, mula noon hanggang ngayon. Kaya sa mga oras na to, patuloy kami lumalapit sa mga harapan, sa iyong paanan, Panginoon, upang ibigay ang aming papuri at pagsamba sa iyong pangalan. The Lord, in our praise, in our worship, every work of the enemies, lahat, Panginoon, ng pwersa ng kadiliman, lahat ng gawain ng kaaway sa aming mga buhay at sa panambahan nito ay aming binugapos, winawasan at inalabang sa kanilang talagang po in the name of Jesus Christ. And right now, Lord, you will pour out your presence, your holy fire
Holy Spirit of Jesus. Come on, everyone. Lord, we are here to worship you. Your name is above mountains. Your name is beyond power. Your name is wonderful. There is healing. There is salvation. There is freedom in your name, Lord. Have kami. So lay na nga, Lord, praise up your name. Hindi pangalan namin. Hindi buhay namin. Kundi ang pangalan mo. Nakataas-taasan sa lahat. Ang haring Panginoon at nakapagligtas. Kaya naman, ilaas mo ang kamay mo at pasalamatan, sambahin ang Diyos. I could sing your name for all my life and still find more to love each time. Jesus be the name ever on my lips. Sweeter every time that I call on you. I could sing your name for all my life and still find more to love each time. Jesus be the name ever on my lips. Sweeter every time that I call on you. I could sing your name for all my life and still find more to love each time. Jesus be the name ever on my lips. Sweeter every time that I call on you. Sing it, come on. I could sing your name for all my life and still find more to love each time. Jesus be the name ever on my lips. Sweeter every time that I call on you. There's just something about your name. There's just something about your name. There's just something about your name. It makes me cry holy. There is no other name. There is no other name. There is no other name. Jesus, you're worthy. You have been the friend who never left. I won't forget your faithfulness. And Jesus be the name ever on my lips. Come on. Sweeter every time that I call on you. You have been the friend who never left. I won't forget your faithfulness. Jesus be the name ever on my lips. Sweeter every time that I call on you. There's just something about your name. Come on. There's just something about your name. It comes in the name of Jesus. There's something about your name. It makes me cry holy. There is no other name.
Jesus, your name is not tomorrow. The world, the darkness can't deny the resurrection and the light. Jesus, Jesus, your name can save, your name can heal, your name can make the storm be still. You never fail, you never will. Jesus, Jesus, the bread of life, broken for us. The wounded land, the words that want, the words that last and soon to come. Jesus, Jesus, the great, the world to give, the Lord who will forever reign, to name above all other names. Jesus, Jesus, your name is like the morning light, the one the darkness can't deny, the resurrection and the light. Jesus, Jesus, your name can save, your name can heal, your name can make the storm be still. You never fail, you never will. Jesus, Jesus, the bread of life, broken for us. The one, the word, the one, the first and last and soon to come. Jesus, Jesus, the great, the Holy One, the great, the Lord who will forever reign, the name above all other names. Jesus, Jesus, your name is God, the Lord God, the one the darkness can't deny, the resurrection and the light. Jesus, Jesus, your name is it, your name can make the storm be still. You never fail,
ako ang Diyos na inyong pinupuri, sinasamba. Ang aking ngalan ay Jesus. Ako ay nangumusa sa bawat isang narito. Ikaw na aking anak na isang suway. Ulit ko na lang sinasabi na makinig sa piling ng aking banal na Espiritu. Sumunod ka sa aking kalooban. Sumunod ka sa aking pinag-uutos. Aking anak, panindigan mo ang katuwiran. Tayuan mo ang aking salita. Ipaglaban mo ang katotohanan upang ang lahat ay makalaya sa kapustang kasalanan. Aking anak, ako'y nag-iintay na ito'y makita ng iyong puso. Ang nais ko, huwag ka nang humaling ka sa gawain makamundo. Ako ang Diyos na tumatawag ng paulit-ulit sa'yo. Marami akong gagawin sa panambahang ito. Ako'y may nais na gagawin himala sa bayang ito. Magpagamit ka sapagkat sino ang aking gagamitin? Sapagkat ang karamihan ay naging bingi. Ang karamihan ay naging bulag-bulagan. Namuhay kayo sa kasalanan. Hindi yan ang tunay na kaligayahan. Kaya aking anak, binibigyan kita ng otoridad. Magpangamit ka ng totoo sa aking harapan, sapagkat akong Diyos ang may plano. May pangako sa bayang ito. Ililigtas ko ang sinumang tumanggap at tinanggap akong lubos. Yeah.
Yes, Jesus. Most Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, thank you, Lord, for everything you have done. Thank you for your faithfulness, for your presence, for your word. Lord, I pray today, let your Spirit continue to move sa buhay ng bawat samahan. Fill us all, not by might nor by power, but by Spirit of God. Sa topic na ipaparating mo, Panginoon, patuloy po na ikaw, Diyos, na magturuan mo salita. I pray for open heaven in this place. I ask your blood to continue to cover us. Thank you, Lord, for receiving the praises and worship of your people. We give you the glory and the praise. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Hallelujah. Sige po, pakakita natin ang Panginoon. Praise the name of the Lord. Praise God. Let's welcome one another. Kamayan po natin bawat